We have Andy Ortega on the line, Transportation Undersecretary for Road Transport and Infrastructure. Good morning po sa inyo, Sir Yusek. Ay, wala pa siya. Wala pa pala. Habang inaayos natin yung fix the line lang. Linya dyan, dahil makakausap nga natin si Yusek Andy Ortega regarding this, dahil may mga iba pang mga balita tungkol nga dito sa usapin na to, no? Itong topic na to sa consolidation ng Ayan, we have him na. Okay. We have Yusek on the line. Good morning, Yusek. Hi, Miss Angela and Angelo. Hi, good morning po. Good morning sa inyong dalawa. Yes, Yusek, thank you very much for joining us. Okay, simula na po tayo kasi kailan po magsa-start ang hulihan talaga sa mga unconsolidated GPs? Kasi iba-iba po ang sinasabi sa mga social media accounts. So, mas mabuti po sa iyo po manggaling. Yeah, ganito yun, no? Para we will be clear about. First of all, after the consolidation, ang promise ng government, and we are doing it, is we will give due process, right? Yes. Due process yun. Hindi pwede yan gawin mo agad dahil hindi siya nag-consolidate ng April 30. So we are doing the due process. What is due process? Padalhan namin sila ng show cause, sasagot sila, and then eventually magkakaroon ng decision or notice about it. Okay. But the process, pwedeng iba-iba yan sa lugar. Sa ibang probinsya, mabagal ang mail or ang pagsagot. Sa Metro Manila, mabilis. So this is it. Ang LTFRB will be making a final notice sa public about a decision na yung mga hindi na-consolidate ay revoking franchise. Okay? So, this can be done in a notification from LTFRB, ilalabas yung info, then that will make it official, that will satisfy the process na tapos na, or rather, due to non-consolidation, your franchise will be revoked. So yun ang hinihintay natin. When LTFRB releases it, and then kasabay sa pag-release na yon is an information to MMDA, LTO, at kung ano pang agency regarding that, then they can now start looking for those hindi na-consolidate para magkaroon ng proseso na wala na tayong non-consolidated sa kalye. So that's what are waiting for, yung sa LTFRB with proper information. Yusek, I'd like to clarify lang based on what you said. So may possibility po ba na kung kunyari hindi ka unconsolidated, yung franchise mo hindi rin marirevoke? Kung hindi ka consolidated, just to be clear, no? So info to, no, na hindi ka na-consolidate, so i-revoke ang franchise. So I'm sorry, just to clarify. So lalabas ng info, due to non-consolidation, your franchise has been revoked. So, pag lumabas na yon, it will be known to all, then that will be the start of the implementation. Additional lang, no? Yusek, kasi yung sinasabi po ni Marvel Buena ng Manibela, meron daw sinabi daw sa kanya sa hearing na may 1 year po daw na sinasabi na kahit hindi pa nagko-consolidate, they will be supposedly may an informal agreement na papayagan daw sila to ply the routes for 1 more year. Nung lumabas yun, I think a week ago, that was the statement of that group. Eventually, we clarified to media and pati siya clarify. This is the answer. There is no agreement. There was no agreement during the time that we had this in Congress. What happened was there was a suggestion kung pwede yung hindi nag-consolidate ay bumiyahe muna ng buong taon at ang sagot ng LTFRB is, sige, pag-aaralan namin. And I think yesterday lang or the other day, nag-decide ng LTFRB that we cannot accommodate the request, meaning, pag ikaw ay hindi nag-consolidate, then definitely, hindi ka na pwedeng bumiyahe once the formal notice at wala na yung kanilang idea, suggestion na pwede silang bumiyahe. So yun yun. So, Klaro na. Thank you. It will not happen po. Thank you, Yusek. Siyempre yung tanong din po dyan, Yusek, ano daw po yung mga parusang ipapataw kung papasada pa rin itong mga unconsolidated jeepneys kapag po sila ay mahuli? Alam mo, mabigat. Kasi when you talk about hindi consolidated, meaning wala kang prangkisa, you become colorum. At ang colorum, napakabigat ng penalty niya, like 50,000 yung sasakyan.
pag ikaw ay nahuli, and 1 year na hindi ka pwedeng bumiyahe. Pero ito ang pinaka-latest na info that came out from LTO 2 days ago. Yung mga mahuhuli na wala kang papeles, you become colorum. Pag nahuli yung sasakyan mo, hindi mo na pwedeng makukuha dahil the regional director will automatically file a case in court dahil nahuli ka nang wala kang prangkisa. So when the RD goes to the court or fiscal to file the case, your vehicle becomes a evidence at hindi mo na siya pwedeng makuha hanggang tuloy ang kaso. So ito po yung sinasabi ng bago po ninyong polisiya na kailangan po may court order ng release ng na-impound na sasakyan. Tama po kayo, yun yung lumabas, tama ka, because once it becomes an evidence, the only time na pwedeng makuha yung sasakyan is pag may release ang korte. Eh what if tuloy-tuloy ang kaso dahil nag-file ng complaint, dahil wala kang prangkisa? Then we cannot say how long yung sasakyan. Kaya sa nakikita ko, it is really a message to all na wag po tayong bumiyahe sa kalye kung pribado ang sasakyan mo or wala kang prangkisa dahil pabibigatin po talaga sa batas, sa polisiya. Yes, Yusek, kasi yan nga po yung sinasabi ng mga groups, transport group, na hindi naman daw po sila kriminal. Bakit daw po kailangan pa ng ganyan na court order pa? Just to clarify, when you say hindi criminal, that is medyo parang masyadong excise na pananalita po yun. Because, remember, kung ikaw ay pumapasada sa kalye, wala kang karapatan at may nangyari sa sasakyan at nasaktan ang pasahero or worse, may nangyari sa buhay ng pasahero, yun po ay krimen or rather, yun po ay masama or bawal. So, ganun po kabigat ang epekto ng wala kang karapatan sa kalye. That's why it is really responsibilidad ng gobyerno na pahigpitin para hindi po mangyari yun. Meron na po ba tayong designated na lugar para po dito sa magiging parang impounding place? Yes, ang LTO po, marami silang lugar within NCR, within Region 3 and 4. In fact, kung pupunta ka ngayon sa LTO sa East Avenue, punong-puno na po yan na mga apprehended na colorum. That's why we are looking for more spaces po dahil sa bagong polisiya ng LTO na hindi marirelease, we expect hundreds po na mahuhuli at hindi po magpipigil yung ating mga nagkokoloro po. That's why we are ready and we will be ready po for this scenario. Okay, Yusek, I'd like to ask now on the commuter side naman. Gaano po kasi karami po talaga ang mga jeepney na mawawala, and may study na po tayo kung how many commuters may be affected muna habang wala pa tayong route rationalization program. Kasi may mga specific routes daw na ang dami daw jeep na mawawala, Yusek. Yeah, definitely may study po ang LTFRB. Sila po yung agency that is tasked with the LGUs to really know exacto ilan ang sasakyan para hindi sobra, hindi kulang. As of now, since the consolidation and even up to today po, makikita natin it is almost normal sa lahat ng mga ruta, meaning na yung takbo ng sasakyan ay enough para dun sa mga commuters. Okay. But we are not resting on that info. We are still continuing hanggang maperfecto po natin with the route rationalization na talagang tama ang dami sa bawat ruta. That's why it's a continuing study, but we are ready to give special permit kung kailangan po sa isang ruta na dagdagan dahil kulang. Yan nga din po yung isang sinasabi nilang issue na hindi pa daw po talagang tapos yung plano dito sa route rationalization, ini-implement na daw kaagad itong PUV modernization. Your thoughts on that po? Yeah, it was mentioned several times sa Congress, sa public. Ganito po yun. Ang route rationalization or yung pagkaroon ng tamang numero sa tulong ng LGU at saka ng DOT or LTFRB, it is really a continuing process. It cannot be done in 1 or 2 or 3 years. Kaya nga,
inuna muna natin ang consolidation para malaman muna natin sino ba ang interesadong sumama sa programa. Almost po yun. So ngayon, alam na natin ilan. Kasi remember po, hindi naman tayo magtatanggal agad ng mga sasakyan just like that, except pag hindi siya nag-consolidate. Yeah. So dahil nagkaroon na ng consolidation, syempre tama po kayo, very conscious kami sa dami ng sasakyan. Kitang-kita po, walang problema. Because just to add info, ang consolidation is 81%. Kung titingnan po natin yung studies ng LTFRB, even at 65 or 60%, kakayanin ng consolidated group ang mga ruta. Wherein, umabot nga tayo ng 81%, and base po sa nakikita natin nationwide, tama po yung numero is enough for the public's demand. Ang sabi niyo po, Yusek, 81% na po yung nag-consolidate. Yun po ang inyong meron po ba tayong exact number? Hindi po yung porsyento pagbabasihan. Kasi po... Yes. Sige po. Go ahead po. Kasi that's around 155,000 po ang nag-consolidate. Ganun po karami out of mga 190 dapat. Kasi... So, ibig sabihin, yes. Yeah, po, may sinasabi po kasi si Attorney Nery Colmenares na i-challenge niya daw po siya kung mali daw po yung mga numero niya dahil sinasabi po niya, hindi daw po ganyan kataas yung mga nag-consolidate. I think sa challenge or sa numero that we are giving, I think the proof is yung nakikita natin sa kalye, wala pong kulang. So, ibig sabihin, if merong question, which is normal, kami naman, meron kaming information based on data, which is normal. So there could be debates, which is normal. But let us look at the kalye or the streets. And sa nakikita po natin ngayon, wala namang kulang, wala namang nagkakagulo dahil walang sasakyan. Everything is almost normal except lang kung may ulan, may baha. So ang punto ko po is I do not think that we need to answer the challenge kasi naman po, yung sinabi namin is enough. At kita po sa kalye. Po. Pero Yusek, meron po mga reports doon sa mga ilang areas po na wala daw po masakyan yung mga commuters. Yun ang po nila. Yes. Yeah, ganito po yun. Nasagot na kasi yung mga areas na walang commuters. I think a month or so ago yun after the consolidation dahil nga nagkaroon ng kaguluhan, may mga nagrarally noon, tapos may mga nagkaroon ng pahinto ng sasakyan dahil nagkaroon ng certain, alam mo na, friction. And then, ito naman 2 days ago, alam niyo po nangyari sa East Avenue, may rally ng konti doon, nagsabay ng baha, nagka-traffic. So what I'm trying to say po, talagang po we will expect certain areas na may problema. But if I talk about that, thousands of routes sa buong Pilipinas, kung porsyento lang po ang pag-uusapan, I think it's not a basis to say na kulang. It's not a basis to say na failure because we are talking of maybe less than 1% na may concern sa buong Pilipinas po. But we will look into that po. Yes, oo. Kasi nga sinasabi din po nila karamihan po daw kasi ngayon bakasyon na kaya hindi daw po masyado maramdaman yung kakulangan. Pero on that note po, maraming salamat po sa inyong oras and tulad po ng inyong nabanggit, hindi nyo na po kailangan i-challenge. Sabi nyo po si Attorney Nery Colmenares on the numbers. Tama po ba? Oh, no need po. I think, alam mo, just to end, ang importante dito is, ang debate sa consolidation has ended. Tapos na po yung consolidation. The big majority, it's a success in consolidation. I think what we should be talking about are usapin on how to improve the program. Hindi na po natin kayang pigilan ang programa. We just have to improve it and we are always open for those suggestions. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, DOT or Yusek Andy Ortega.